range. His hemoglobin is up, which is good. It's yung demarcation line is supposed to be above 10 is good. So he's now 11, which is good. However, platelet count is very low. The other day it was only 77,000. Today it's only 46,000. So malaki yung binaba ng platelet count. That's why he's very prone to hemorrhaging. So hopefully he survives this again. So this is the 11th pneumonia in 11 months. Maybe tomorrow they'll see kung pwede mag-perform ang dialysis ulit. Inassure kami ng mga doctors, hindi niya yung nararamdaman. Kung ano man yung pain na yon. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa Makati Medical Center kung saan naka-confine pa rin ang comedy king na si Dolphy. In a while ay may gaganapin na press briefing si Eric Quezon. Mamaya abangan nyo yung exclusive interview with the Star Talk sa anak ni Dolphy na si Eric Quezon. Balik muna tayo sa studio. Okay, maraming salamat, Ricky, reporting live from Makati Medical Center. At for Mang Dolphy, we are all praying for you. The entire nation is praying for you. But meanwhile, well, we have to do this yung dahu muna, no? Kaya ito na yung dahu. Dahu ang magjawang sariray na nanlilimos ng ticket sa isang concert. Teka muna, ang Mediacom Karaoke Bakit ba hindi mo na ipatarpolin yan? at ang SNL Dietary Supplement. Tapos gusto kong batiin at pasalamatan si Secretary Joel Villanueva ng TESDA, Joey Santos ng House of Body at Joey Santos ng Stem Cell. I-rate natin sila sa aming daw. Rated X! Salamat, Flawless! Subject, istariray magjowa. Dahuang magjowang istariray na ito na parang namalimos sa labas ng isang concert venue. Why? Purita Mirasol? Dictionary, Purita Mirasol. Meaning, not to have money, not rich, poor, Purita Mirasol. Wow! Wit naman Purita, slight songars lang. Bilang stars naman kasi, nakagetlak silang free ticket sa concert na itago natin sa name song na Mami Mamaw. Kaso, sa second night ng concert sila gumora, pang first night yung ticket nila. Showangers nga! At kahit anong effort nila, di nila masilaw ng Starirayness ang bantay sa gate. Ayaw talaga silang papasukin. Ano ang ginagawa nila? Dumuwi ng luhaan? Wait! Nag-wait sila! Nag-wait sila at nag-project! Nag-project! At nag-project! Hanggang may nakapansin sa kanilang organizer at naawa. Finally, binigyan ng complete ticket para makapasok. Anong rating nyo? Rated PE as in our effect. Dahu ang magjowang istariray na di marunong magbasa ng date. Kung kilala nyo si Gelay na mainit ngayon sa pangwawarla, kilala nyo na rin ang boylet. Iyon na! Wala pa kami pinag-uusapan. 10 araw matapos ang kontrobersyal na bout ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr., inalabas ng World Boxing Organization ang resulta ng isinagawa nitong review ng laban. Unanimous ang desisyon ng 5-member review panel ng WBO. Si Pacquiao at hindi si Bradley ang tunay na nanalo sa nasabing bakbakan. Gayunman, nilinaw ng WBO na wala silang kapangyarihang baligtarin ang naging desisyon ng 3 judges. Sa halip, irerekomenda na lang nila ang pagkakaroon ng rematch. Natuwa ako dahil masaya ako dahil at least yung trust ng boxing fans is naibalik. Maraming boxing fans ang nagsasabing dapat magkusa si Bradley na ibalik kay Pacman ang championship belt. The People's Champ wasn't that enthusiastic though. Hindi ko naman tatanggapin. Kung ibabalik niya, ibabakante na lang. Ibabakante na lang. Pangit naman yung kukunin mo balik binigay sa kanya. Hindi naman niya kasalanan na ibigay sa kanya yung belt. Samantala,
matapos mamahagi ng tulong sa kanyang mga kababayang nasa lanta ng bagyo. Balik Maynila si Pacman para sa many prizes. Okay naman at nabigyan natin sila ng tulong at lahat ng pamilya na napektuhan, nabigyan natin ng tulong at masaya naman sila na. Hindi kami muna panoorin ang many prizes mamaya at marami tayong mga papremyo at surpresang para sa ating mga kababayan. Sa June 28 muling aalis ng bansa ang mag-anak na Pacquiao para sa nakatakda nilang bakasyon sa Europe at Israel. Hello and mabuhay sa mga GMA Pinoy TV subscribers all over the world. Alisa? At Okay. maki-Facebook na sa Showbiz Authorities sa search bar, type nyo lang StarTalk, click like, at automatic member na po kayo ng StarTalk TX like page. Sa Twitter naman, maki-trend rin sa amin, just follow us at StarTalk_GMA7, kaya mag-tweet na. Tweet na. Okay. At mamaya, meron ka daw kwento. Oo, tungkol mamaya sa TweetX, sabay nagagawa ng fan sign sina Mark Heras at Chris Bernal. Wow, live na live po yan, abangan nyo. Okay. Ito pa mga dapat yung abangan, mga kaibigan, ngayong hapon sa StarTalk TX. Flawless Velo and Arian Contactless, thank you. Tindi nito. Explosive, mag-asawang Claudine Barreto at Raymart Santiago at journalist na si Mon Tulfo nagharap-harap na sa piskalya. Mabuti tumarap naman sila. Halo-halo yung nararamdaman namin. Totally Extreme, Roderick Paulate, biktima nga ba ng black propaganda dahil nangunguna sa mga survey bilang konsehal ng Quezon City? Dapat shut up eh. Totally Exposed, closeness ni Mark Heras at Chris Bernal, pang TV nga lang ba talaga o mas lumalalim na? Abangan! Ang sa akin, walang mali siya naman yun. At nagiging magulo daw yung sa love team. Totally Exciting, Enzo Pineda, handa na raw sumabak sa mga mature at daring roles. Yeah, this is me. Hindi na ako patwitang. Totally Extreme, matapos ang mahigit na 1 taong pakikipaglaban sa kanyang karamdaman, ama ni Isabel Oli, sumakabilang buhay na. Isabel, binalikan ang mga huling sandali ng kanyang ama. Kasi nandun ako sa tabi niya habang nire-revive siya. Totally Exposed, lagay ng comedy king na si Dolphy, aalamin mula mismo sa kanyang mga kaanak. Abangan live mula mismo sa Makati Medical Center. Sa gitna ng mga pagsubok, sa dami ng mga batikos, sa likod ng iyong kahinaan, wala kang choice kundi ang magpakatatag, maging matibay, at ipakitang sa harap ng lahat, sa kabila ng lahat, smile! StarTalk TX!